Yo, what's up sa inyo mga tol? Welcome back sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, James TV nga pala. Dito sa channel ko na to, mga tol, ang ina-upload ko is tutorial ng mga editing, tsaka mga do's and don'ts dapat mong malaman para hindi ka ma-strike, ma-copyright. Nandito yun sa channel ko. So, huwag natin patagalin to mga tol. Let's go! So yun mga tol, for today's video, ituturo ko sa inyo yung mga settings sa YouTube Studio. Kung ano yung mga dapat mong i-on, tsaka i-off. So kung bago ka lang na gumawa ng YouTube channel para sa itong video na to, kaya tapusin mo to. Maikli lang to mga tol, maikli lang to, bibilisan lang natin ha. So ayan mga tol, pag nandito ka na, pag nag-open ka ng YouTube dito sa face, click mo lang yan mga tol, tapos pinutin mo to, YouTube Studio. Re-redirect ka na yan dito mga tol, sa dashboard mo. YouTube dashboard. So andito na tayo mga tol. So ang unang-una mong gagawin, punta ka sa settings. Kung bago lang yung channel mo, syempre wala pa yan, hindi pa nakasetup yung mga tol. Ito, kailangan naka-USD yan, USD dollar yan. Kasi nga, dollar papasahod sa atin ng YouTube, ha? So yan mga tol, okay na yun lang yung gagawin mo dyan. So pagkatapos mo yan mga dre, punta ka sa channel. Yan, click mo yung channel. Yan, under sa channel, punta ka sa advanced settings. So yung mga tol, dito makikita nyo yung audience. Dito may nakalagay, do you want to set your channel as made for kids? So ang gagawin mo is no. So pero kung yung channel mo is para sa mga bata, nag-upload ka ng mga video para sa mga bata, yes mo siya. So after mo yan ma-set, scroll down mo lang, baba mo konti. So dito mo makikita ka, allow viewers to clip content. So yan mga tol, nasa iyo yan kung i-check mo yun o hindi, kasi itong allow viewers to clip my content, ito yung yung content mo, pwede nilang kuhain, i-re-upload sa channel nila, kiniklaim nila sa kanila yon. So ikaw, yung marirestrict kasi nga, parang ikaw yung nanggagaya. So inuwi mo lang yan. So ito, sa baba, scroll ka lang, third party training, allow third party companies to train AI models using my channel content. Ito mga dre, paliwanag ko sa inyo. Binibigyan mo ng authorities na ipahiram yung mga video mo sa YouTube sa mga gumagawa ng AI para mas ma-enhance pa yung AI nila. Para sa akin, hindi. Ayoko kasi nga, karamihan ng AI ngayon ginagamit sa pang-i-scam dito sa Pinas dito sa Pinas, ewan ko sa ibang bansa. So after nyan mga dre, punta ka sa upload defaults. So baba mo ng konti, may kita mo dito visibility mga tol. Ayan, naka-private yun sa akin. Usually dapat public pag mag-upload ka, di ba? Ito, naka-private siya mga tol. Pero hindi yan forever private. Siyempre walang makakanood niya pag naka-private yan forever. So ito, papakita ko sa inyo mga tol. Punta tayo sa isa kong channel. So ito mga tol, kung makikita nyo yung mga video ko dito, yan, 28, 18, 43, 38 views, di ba? Nakakaano di ba? So yung mga tol, kasi dati pag nag-upload ako ng video, diretso public siya, mga dre. So dito pala kay YouTube, dapat ipa-private mo muna siya. Bibigyan mo ng oras si YouTube algorithm. Kasi pag in-upload mo yan ng public agad diretso pala, walang pagkakataon si YouTube algorithm na basahin yung video mo. So, syempre, pagka hindi niya nalaman yung algorithm ng video na ginawa mo, matatayang ka lang yan dyan. Uploaded siya, makakanood dyan mga subscriber mo. So kailangan private mo muna siya. Pag mag-upload ka, bigyan mo ng oras si YouTube algorithm bago mo siya i-public. Private mo siya ng mga 2 to 3 hours bago mo siya i-public. Para may schedule mo naman yan mga tol. Para sa akin, gumana siya mga dre, ginawa ko yun. Effective siya. So nag-upload ako ng video 4 days ago mga dre. Tinesting ko lang kung gagana yung ganun. So gumana siya mga tol. Ayan nakita nyo. Halos pumapalo na siya ng 389 views 4 days lang. 4 days pa. Ito 10 days ago na 28 views pa lang, di ba? So, ibig sabihin gumana siya mga tol. Effective yung ganong ipaprivate mo muna siya para mabasa ng YouTube algorithm yung ng YouTube mo. Punta tayo dyan mga dre. Punta naman tayo dito sa my advanced setting. So, dito sa advanced setting mga tol, makikita nyo yan. Ito, category. Ayan, marami yan mga tol. Ayan, how to, ayan, ganyan, audio, speaker, comedy, education, etc. Marami ang mga tol pagpipilian dyan. So, ikaw, nasa yun na yung kung ano ilalagay mo dyan, pero dapat i-setup mo yan kasi yung iba hindi nila sinisetup yan. So, hindi alam ni YouTube algorithm pa rin kung anong content mo. So, ito sa akin na nakalagay, how to and style. Ganyan, kasi nakalagay sa akin, kasi nga, nag-tutorial ako ng mga ganito. How to avoid ganyan, how to avoid copyright, di ba? Ganyan yung mga video dito sa YouTube channel ko na to, kaya subscribe mo na yan, ha? Nasa yan kung anong laman ng YouTube channel mo. Kailangan alam ni YouTube algorithm yan para pagka nakita niya kagad yan na how to yung mga na ito, dito mo ililinya yan sa mga how to na palabas, ganyan, mga how to na video sa YouTube. Kaya pag nag-search how to set up your YouTube channel, i-recommend ni YouTube yun. So ganun lang yun. Ganun gumagalaw yung YouTube algorithm mga tol. So gets nyo na yan. So yun lang mga tol. Kung may tutunan ka dito sa video ko na to, huwag mo sana nakalimutan i-like, subscribe ka na rin. Pinutin mo yung notification bell para laging updated pag meron tayong bagong upload. So yun lang mga tol. James TV. Peace out!
baby.